Yo, kumusta kayo dyan mga tol? Ngayon nga po, Oktubre 23, taong 2024, 2024 ng October 23 ay ngayon po, hinarap na po or mas maiging sabihin ay iniharap na ngayon sa mga tao itong si Kibuloy, no? At ang mga akusasyon ng mga kinakaso sa kanya ay haharapin niya, mga question, paano mga sasabihin pagsagot niya. Dito nga po yan ay live po yan kanina, no? At wala pa hong kalahating araw, 9 oras pa lamang nakalipas ay umabot na ng humigit sa kalahating milyon ng views. Dahil inaabangan po talaga ito ng mga tao kasi dito mo makikita kung may pangil ba ang batas kahit sa mga kilala, malalaking personalidad o mga organisasyon. Lahat po yan makikita po natin dito sa mga tanungan, sa mga pagtrato, sagot, sa mga batas na inilalapat, kung patas pa o ano ba, lahat po yan ay publicly nakikita po natin dito. So makikita po ninyo yung ilang bahagi, ipi-play po natin dito sa video po na ito, yung mga pagsagot na ginawa po ni Kibuloy sa ilan sa mga katanungan na itinanong po sa kanya ni Risa Ontiveros. At makikita po natin kung talagang matino ba yung mga pagsagot o anong masasabi ninyo dyan. Makikita po natin sa video po na ito, pag-uusapan po natin yan. Pero syempre, bago po tayo mag-umpisa, marami po sa mga viewers po natin ang hindi pa nakasubscribe. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe ay hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. So hindi na natin pagtatagalin to, let's go. So yun na nga mga tol, hindi na po natin pagtatagalin, i-play po natin yung part dito po sa live na pagharap po ni Kibuloy sa Senado, no? At actually ito po ay merong duration, itong video live po na ito, recorded, ay umabot po siya ng 5 oras at kalahating oras, no? 5 hours and 30 minutes. At ipi-play po natin sa parte kung saan may mga nakita po tayo dito na sagot talaga na ewan ko sa inyo, pero para sa akin hindi ko po magugustuhan ang mga sagot dito sa tanong na itatanong po sa kanya. So yung oras po na pinagpe-playan natin ngayon ng video ay nasa 3 hours 20 minutes and around 40 seconds. So play po natin. Actually, on that matter and for the record, may at least isa sa victim survivors na dati nang naghain ng kaso sa inyo dun sa Davao, kaya lang dinismiss. Kaya inappeal nila sa Department of Justice. Iyon naman pong mga testimonya ni na Ms. Valdewesa at ni Yulia, tinatanggi nyo ba ang mga testimonyang iyon? Tinatanggi ko po. Wala pong mga katotohanan yung kanilang mga sinasabi. Okay guys, so alam naman natin yan, itatanggi po talaga ni Kibuloy yan. So alangan namang aminin niya, di tapos na kagad ang usapan. Meron kagad siyang matatanggap na aanihin sa kanyang mga ginawa kung inaamin na niya kagad, di ba? Pero ayan, given po yung sagot niya na dyan. Play pa natin. Kundi sa aking paningin ay kabaligtaran, ngunit hinahamon ko po silang mag-file ng kaso sapagkat ito ay mga kriminal na mga allegations. At ito ay para maging fair ay maghain po sila ng mag-file sila ng kaso laban sa akin o kanino mang kanilang gustong mag-file laban sa mga kingdom na leaders or members, because we are under the law of the Republic. Tulad po kay Masayon, yung kanyang sinabi. Pastor, i-interrupt ko muna kayo doon dahil tinatanong ko muna yung mga testimonya ni na Ms. Valdewesa at ni Yulia. Sorry po. Pinalimos nyo po ba
yung mga bata para i-sustain ang operasyon ng KOJC at Wala. para tustusan ang inyong Wala lifestyle. po kaming mga palisiya na magpalimos ang bata. O Pero magpalim- walang polisiya man, pinalimos nyo ba sila? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Okay. Eh yung mga adults po, Ganun din po. pinalimos nyo ba sila or pinayagan nyo ba silang maglimos para sa operasyon Hindi po. at lifestyle Wala ng pong KOJC? polisiyang ganon ang kingdom na magpalimos. Wala mang polisiya pero pinalimos nyo ba sila, Hindi yung po. mga adults? Hindi po. Wala pong katotohanan yun. Alright. Pinayagan nyo ba yung pang-aabuso at pag-torture sa mga miyembro nyo? Hindi Halimbawa yung parusang dry Hindi pa tapos yung tanong. Hindi na kaagad si Kibuloy, no? So, makikita po natin talagang denial po siya dito, no? At expected na po natin yung para dun sa isang tao na inaakusahan at guilty man siya talaga, totoo man yun, bihira po yung umaamin talaga. So dito medyo napupukulan po yung pagsagot ni Kibuloy dito kasi lagi po niya binabanggit yung policy ng kanilang relihiyon, no? Ang tinatanong ay yung pagpapractice o yung paggawa mismo nung sinasabi o na binabanggit po na hindi maganda, kaya-aya, masamang gawain ay ginagawa, pang-aabuso at kung ano-ano pa sa mga tao, bata, matanda, anumang kriminalidad na nagawa doon, talaga namang siguro given na walang policy ang reliyon, dahil wala pa yata akong naririnig na ganun na inofficial na ito gagawa ng krimen ng ating reliyon, maliban na lang siguro terorista ka o ano man. Pero di ba, yun na yun, given na yun, walang policy. Pero ang tanong, ginagawa ba niya, pinagawa niya, hinayaan niya, nangyari ba yun, ginawa ba nila yun? Hindi yata niya sinasagot ng direkta, no? Disclaimer lang, no? Yan po yung nakikita natin sa pinapanood natin ngayon. Sige, tuloy natin yung play natin ng tuloy yung video. Hindi rin po polisiya ng kingdom Polisiya ang batas na naman. ng pagparusa ng tao ay ipapasting para mamatay. Napansin ko po, lagi kayong nagre-refer sa polisiya, pero ang tinatanong ko po ay yung practice. Practice. So, pinaabuso nyo ba, pinatotorture nyo ba yung mga miyembro nyo? Pinapa-dry fast nyo ba sila? Sa freedom of religion po natin, meron tayong separation of church and state. At tulad ng sinabi ko, yung fasting ay voluntary kung tatanggapin mo. Hindi po ipinipilit. Alright. Kayo ba yung nakaisip nung modus na piliting magpakasal yung mga miyembro nyo na hindi naman magkarelasyon para manatili sila sa ibang bansa? Sino pong nakaisip nun, nung modus na yon? Because this is under the investigation already, I invoke my right to remain silent. Okay guys, yan na po tayo sa favorite na sagot ng mga nasa investigasyon o iniimbestigahan ngayon, no? Rights to remain silent. Tama ba yung grammar ko? So, sa mga inaakusahan, sa mga nililitis, inimbestigahan, lagi pong maririnig na natin yan sa mga ganitong pag-uusap, nag-imbestiga. Pero halata mo na kagad sa ba? Siyempre, pagprotekta sa sarili. Baka magkamali nga naman ang sagot. Understood yun, karapatan yun, pero nararamdaman mo yung mga tanong na dapat nasasagot mo eh. Meron kasing mga katanungan, mga questions na answerable by yes or no. Makikita po ninyo yan. Ipi-play natin ng patuloy, mga ilang minuto pa, yung sagot po dyan, no, sa mga susunod. On this issue. Alright. Quickly lang Mga sagot ni Kibuloy sa tanong. po kay Ate Gingging. Yung dry fast po ba, voluntary ba ito? No, for sure. No, alright. Salamat It po. was an instruction. Instruction. So, hindi siya voluntaryo, instruction or utos siya. Alright. Salamat po. Mr. Kibuloy, boses nyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. Ito guys, yung sinasabi ko sa inyo. Ang tanong, siya ba yung nandun sa recording? Unless nagkaroon na ng pagkasira yung alaala, memorya niya, 'di ba? Ito po, yung sagot niya ay masyadong makikita mo yung depensa
na ayaw niyong sagutin, masasagot mo naman ng yes or no. At naniniwala ako, wala namang masama kung inosente ka na sumagot ka ng direkta doon sa tanong. Ang tanong kasi, 'di ba, siya ba yung nasa recording? Boses niya ba 'yon? So tignan po ninyo yung sagot niya. Bantaan mo yung si Stephanie o si Pane. May pagbabantang ginawa no sa recording. Binabantaan mo yung si Stephanie o Ang sabi, siya ba yun? yung nasa, salamat po. Mr. Kibuloy, boses nyo ba yung nasa audio file kanina, yung binabantaan mo yung si Stephanie o si Pane? Kailangan po i-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. Pero Ang layo na sagot niya, no? Malakas daw yung AI. Ikaw mismo, alam mo yun, kung may sinabi kang gano'n na wala. Maliban na nga lang, gaya ng sinabi ko, ay nakalimot ka na, nagkaroon ka ng amnesia, kagaya po ng parang nangyari po kay Alice Guo. Alice Guo, Waping, no? So play po natin ulit. So malakas daw AI guys, kailangan i-authenticate. I-authenticate kasi ngayon malakas ang AI. pero boses nyo ba yon? Yung nagbabanta Yes or no lang eh. kay Pane o kay Stephanie? It appears na parang boses ko. Pero Alright. hindi ko po ma-authenticate kasi Ako, mahirap po yan, no? Hindi niya alam kung siya yun, nagsalita niyo, hindi niya alam kung may sinabi ba siyang ganun sa nakalipas na panahon. ngayong panahon na to malakas ang AI. At sino po si Stephanie Ibarra? Sino po si Pane? Isa po sa mga manggagawa. Manggagawa. Ano po yung relationship o relasyon nyo kay Pane o Stephanie Ibarra? Isa pong manggagawa. Isang manggagawa. Pero hindi ba totoo na kinupkup nyo siya, kinuha nyo sa inyong Kita po ninyo yung abogado, no? Given naman yun, may advice talaga. Natural trabaho naman talaga nila yan professionally. Whether guilty or hindi guilty yung inaakusahan, understood yan. Pero kung ako tatanungin, parang dito sa mga pagsagot po ni Kibuloy, talagang magigisa siya sa sarili ng mantika kung totoo lahat ng ito, no? Hindi niya masasagot. Doon pa lang sa recording kung sabay o hindi, kung walang kung walang konstitusyon, walang sinasabi na mga I invoke my rights to remain silent, diba? Hindi ka paniniwalaan na hindi mo alam kung ikaw ba yan, boss ba yan o hindi, diba? Dalawa lang yun, hindi ko maalala na sinabi ko yan, hindi ako yan, diba? Or ako yan. Hindi pwede yung malakas yung AI. So nakakatawa yun guys, no? So hindi natin hahatulan si Kibs, diba? Pero meron ka nang makikita sa mga sagot niya, ayon na rin sa kanyang mga pananalita kung siya ba'y guilty o hindi. So saan ba tong usapan na ito? Darating din tayo sa hustisya sa tulong ng Diyos, 'di ba? Sa akin pa lang, 'di ba? Wala pang mga ganitong issue sa kanya, hindi pa lumalabas ng ganito kahayag ang mga gawa sa kanilang reliyon, sa mga gawa ni Kibuloy. Mga akusasyon, mga krimen, wala pang ganitong mga paglilits, pag-uusap, pag-imbestiga. Against na po tayo dito sa kanya dahil sa kanyang paniniwala, 'di ba? Yung paniniwala, yung pagtuturo pa lamang niya ng mga doktrina na hindi na biblikal, paniniwala niya sa sarili niya na siya yung may-ari ng daigdig, no? Wala na po yung ipapasa. Pero syempre, may freedom ang lahat. Freedom niya yon sa paniniwala niya, paniniwala nila. Pero pagdating dun sa mga bagay na general, mga bagay ng daigdig na ito, merong gobyerno, tatag din naman ng Diyos yan. Meron na siya nasasagasaan pati dun sa mga bagay na sinasabi nga, we coexist, nag-exist tayo magkakasama bagamat may magkakaibang paniniwala, kakaibang aspeto sa mga buhay ng tao, kailangan may kapayapaan doon na nag-exist yung environment, yung sistema ng maayos. Pero siya gumigiba siya ng patahimigan ng mga inosente ayon sa mga akusasyon sa kanya, diba? So kung totoo man yun, talagang yun po yun. Pero ako, naniniwala ako may katotohanan po dyan sa mga akusasyon sa kanya dyan, no?
the way he answered the questions, lalo na pagdating sa mga paniniwala, mali na. So paano ko pakikinggan, paano natin paniniwalaan itong si Kibuloy kung doon pa lang sa mga aral pa lamang niya patungkol sa Biblia ay mali na? Anong i-expect natin na mga bagay pa sa kanya? So yan po ay ayon sa aking opinion. Kung meron mang KOJC member dyan, I pray for you na makita po ninyo ang katotohanan. Masakit man ang katotohanan, yun po yung magpapalaya sa atin. Masarap po matamasa ang kalayaan na makilala ang katotohanan. So ikaw, anong masasabi mo sa usapin na ito? Comment down below, pag-usapan po natin yan sa comment section. At kung hindi ka pa nakasubscribe, muli please hit the subscribe button and notification bell para updated ka palagi sa mga videos po natin na parating. See ya ulit sa susunod na video.